Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2101, isang espada. Ang mabilis na espada ni Qing Shan ay isang binata na kilala bilang ang pinakamabilis na cultivator ng espada sa kanyang henerasyon. Hindi na naalala ng mga tao ang kanyang pangalan, tinawag na lang nila siyang The Fast Sword of Qing Shan. Nang makita nila siya, lahat sila ay nakaramdam ng pang-api. Ang mga tao ay tumingin sa mga miyembro ng Fang Clan ng may habag. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang mabilis na espada ni Qing Shan ay walang awa at walang emosyon. Mahilig siyang pumatay. Ang mabilis na espada ni Qing Shan. Mukhang interesado si Lin Fang nang marinig niya ang pangalang iyon. Sa kasamaang palad, wala roon si Jian Mang, o ang taong ito ay nakakita ng mas mabilis na espada. Siyempre, mas mabagal kaya ang mga espada ni Roo Exi. Sino sa tingin mo ang mananalo? Tanong ni Yu Zi nang makita niya ang malawak ng ngiti ni Lin Fang. Matatalo ang mabilis na espada ni Qing Shan. Mariing deklara ni Lin Fang. Si Yu Zi ay tumingin sa kanya ng kakaiba, humahajijek, hindi naniniwala sa kanya. Ang mabilis na espada ni Qing Shan ay sikat. Sa mga tuntunin ng basic cultivation, hindi deployment spells, mas malakas pa siya kaysa kay Yulin, at ngayon ay sinasabi ni Lin Fang na ang The Fast Sword of Qing Shan ay matatalo. Ang dalawang mandirigma ay nanatiling tahimik sa lupa ng deployment mine. Nagkatitagan sila, isang malamig na hangin ang hamampas sa kanila. Tumaas ang layunin ng espada, matalas at malamig. Ang mabilis na espada ni Qing Shan ay nagsimulang gumalaw patungo kay Roo Exi. Hindi siya ganoon kabilis, pero stable siya. May tila ordinaryong espada sa kanyang kamay. Ang mga tunay na cultivator ng espada ay gumamit ng mga payak na espada. Kapag ginamit niya ang kanyang espada, walang nakakasilaw na ilaw, hindi rin ito nagpayanig sa lupa at langit. Isang bagay lang ang nasa isip ng mga cultivator ng espada. Ang patayin ng kanilang kalaban sa lalong madaling panahon. Si Roo Exi ay pareho, at lumaban sa parehong paraan. Mabilis ang kanyang pag-atake ng espada at gusto niyang patayin ang kanyang mga kalaban sa lalong madaling panahon. Naging mapang-api ang kapaligiran. Napalunok ang mga tao nang makitang nagsimulang gumalaw ang dalawang mandirigma na nakatingin sa kanilang dalawa. Ang mga miyembro ng Fang Clan ay labis na kinabahan. Nang lumitaw ang mabilis na espada ni Qing Shan, naunawaan nila na ang Jing Clan ay tunay na tuso at masama. Hindi nila nilayon na kunin lang ang deployment mine ng Yu Clan, kung hindi, ang mabilis na espada ni Qing Shan ay hindi lalabas dito. Ang Fang Clan ay hindi matatalo sa labanang ito. Gayunpaman, maaari bang manalo si Roo Exi? Sa wakas ay sumalakay ang mabilis na espada ni Qing Shan, lumilitaw ang mga nakakasilaw na ilaw. Hindi siya mabilis tumakbo, ngunit mabilis ang kanyang espada. Lumitaw ang isang light beam ng cosmic energy, hindi ito masundan ng mga mata ng mga tao. Lumitaw din ang espada ni Roo Exi. Mukhang mas mabagal ito kaysa sa kanyang kalaban, lalo na sa oras ng pag-unsheath. Naiisip na ng karamihan ang mabilis na espada ng paghiwa ni Qing Shan kay Roo Exi. Ang espada ni Roo Exi ay mukhang mas mabagal dahil ang mabilis na espada ni Qing Shan ay naglabas ng kanyang napakabilis. Sa isang kisap mata, dalawang light beam ang lumitaw sa pagitan nila. Pareho silang nakatayo doon na hindi gumagalaw. Walang dugo. Hindi man lang nakita ng karamihan ang sword energies. Nakasimangot ang ilang tao. Isang malamig na hangin ang hamihip, isang silweta ang biglang naging alikabok at naglaho. Biglang tumibok ang puso ng mga tao. Paano naging posible iyon? Ang mabilis na espada ni Qing Shan ay natalo. Hindi lang siya natalo, kundi namatay din siya. Ang kalaban na nakasuot ng simpleng kulay abong balabal ay dahan-daang tumalikod at bumalik sa grupo ng mga tao mula sa Fang Clan. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang katinoan at napagtanto kung ano ang nangyari. Phew! Huminga ng malalim ang malalakas na cultivator ng Fang Clan. Mabuti, napakalakas ni Roo Exi. Maraming malalakas na cultivator mula sa Fang Clan ang tumayo, mukhang nagulat. Alam nila na napakalakas ni Roo Exi, ngunit hindi nila akalain na ganoon pala siya kalakas. Napatay niya ang mabilis na espada ni Qing Shan sa isang kisap mata, at alam ng lahat kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Kung hindi siya namatay, namatay na sana si Roo Exi. Iyon ang normal na resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang cultivator ng espada. Kamatayan. Maraming tao mula sa Jing Clan ang may mahabang mukha. Akala nila siguradong mananalo sila, ngunit sa huli ay nadurodya ang mabilis na espada ni Qing Shan. Nangangahulugan ito na ang Fang Clan ay maaari na ngayong pumili ng kanilang mga manlalaban ayon sa kung sinong manlalaban ang pipiliin ng Jing Clan. Ang mabilis na espada ni Qing Shan ay nakakagulat na nawala. Sino ang lalaking iyon? Maraming tao mula sa Yu Clan ang nakatingin kay Roo Exi. Nakapagtataka, ang Fang Clan ay may nakakatakot na cultivator. Kakaibang tumingin si Yu Jin kay Lin Fang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Tanong ni Yu Jin. Hindi ko masabi sa harap ng lahat. Sabi ni Lin Fang, nakangiting misteryoso. Lalong na-curious si Yu Jin. Hindi ba niya masabi sa kanya ang telepathically? Bakit kailangan niyang maging malabo? Pero wala siyang choice kundi tanggapin ito. Bamulong si Lin Fang sa tainga ni Yu Jin. Dahil kapwa ko siya disipulo. Si Yu Jin ay natulala. Tiningnan niya si Lin Fang ng makahulugan, napakalakas ng taong ito, ilang sikreto ang mayroon siya. Naalala niya ang sinabi ni Lin Fang.
Kung magpapakita si Mo Chen, tutulungan niya ang Jing Clan. Kung hindi samipot si Mo Chen, tutulungan niya ang iba na kunin ang mga deployment mine ng Jing Clan. Sinadya niya ba talaga? Ngayon, 4 na laban ang natitira. Ang Fang Clan ay makakapili ng kanilang manlalaban ayon sa kung sinong manlalaban ang pipiliin ng Jing Clan. Ang Fang Clan ay posibleng manalo sa labanang ito. Mahinahong sabi ni Yukon. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang Fang Clan ay hindi kasing lakas ng Jing Clan o Yu Clan, ngunit sila ay isang makapangyarihang clan kung tutuusin, at mayroon ding ilang nakakatakot na malalakas na kabataan. Kung hindi pipiliin ng Jing Clan ang kanilang pinakamalakas na manlalaban, tiyak na mananalo ang Fang Clan. Dahil nanalo sila sa unang laban, mas malaki ang tsansa nilang manalo sa pangalawa. Pinili ng Jing Clan si Jing Qiong, mas mababa lang siya kay Jing Xiaoyu. Sa kanyang deployment spells, napakalakas niya. Bulungan ng mga tao nang makita nila ang pangalawang manlalaban na pinili ng Jing Clan. Nang makita nila ang manlalaban na pinili ng Fang Clan, lahat sila ay dumating sa parehong conclusion. Ang resulta ng labanan ay sigurado na. Pinili ng Fang Clan ang kanilang pinakamalakas na henyo. Feng Ye, kailangan nilang manalo. Gaya ng inaasahan ng karamihan, nanalo ang Fang Clan sa ikalawang labanan. Ang Jing Clan ay natalo na ng 2 laban. Siguradong mananalo ang Fang Clan kasama si Feng Ye. Dahil ang Jing Clan ay hindi na muna makakapili ng kanilang mga manlalaban, natalo sila sa laro. Ang pangkalahatang pinagkasunduan. Ang mga nanalo sa unang labanan ay nakakuha ng inisyatiba sa gayong mga laban, kaya ang unang labanan ay mapagpasyahan. Kung nanalo ang Jing Clan sa unang laban, mapipili sana nila ang sinuman para sa ikalawang labanan. Matalo man, hindi na mahalaga, madali lang naman nilang mapanalunan ang pangatlo. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa unang labanan. Ang Jing Clan ay random na pumili ng manlalaban para sa ikatlong labanan, sumuko na sila sa deployment mine ng Fang Clan. Kailangan nilang ibalik ang kanilang pinakamalakas na cultivator, susubukan nilang makuha ang minahan ng Wen Clan. Nanalo tayo. Ang mga miyembro ng Fang Clan ay nakahinga ng maluwag. Ang dahilan kung bakit pinili nila si Feng Ye para sa ikalawang labanan ay dahil nasa likod pa rin niya si Hao Qinglin, at siya ay kapwa-disipulo ni Roo Exi. Tila labis na iginagalang ni Roo Exi si Hao Qinglin, na nangangahulugan na si Hao Qinglin ay malamang nakasing lakas o mas malakas pa kaysa sa kanya. Tila nanalo na sila, ngunit nanatili silang mapagbantay. Kapatid na Hao, kapatid na Roo Exi, maraming salamat. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng anuman, mangyaring magtanong sa amin. Sabi ng isang malakas na Fang Clan cultivator kina Hao Qinglin at Roo Exi, yumuko at nakangiti. Nang makita nila ang mabilis na espada ni Qin Shan na lumabas, nakaramdam sila ng matinding pressure. Sa kabutihang palad, nanalo si Roo Exi. Ang Jing Clan ay 3 sunod na natalo at nagpas siyang sumuko sa kanilang teritoryo. Ngayong nanalo na ang Fang Clan, ang Wen Clan ay nasa ilalim ng pressure. Desidido rin ang Jing Clan na kunin ang kanilang teritoryo. Pinili ng Jing Clan ang mabilis na espada ni Qin Shan para sa kanilang unang labanan at natalo, ngunit mas naging determinado silang manalo. Ang pinakamalakas na cultivator na itinago nila para sa Fang Clan ay hindi pa lumaban sa huli, kaya't ibinalik nila ang malalakas na cultivator na iyon para sa Wen Clan. Nasa ilalim na ngayon ng pressure ang Wen Clan. Maraming tao ang tumingin kay Tian Qi at sa iba pa. Umaasa silang tutulong sila, tulad ng ginawa ni Roo Exi para sa Fang Clan. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay umangat sa hangin at nagtungo sa Wen Clan. Hindi nila nagawang kunin ang deployment mine ng Fang Clan. Magagawa ba nilang kunin ang Wen Clans? Nawalan ng kontrol ang Jing Clan, hindi na rin kontrolado ng Wen Clan ang mga kaganapan. Walang nakakaalam na ang isang misteryosong binata na nagtagal sa Yu Clan ay nagplano laban sa Jing Clan. Mula sa Tiantai, si Roo Exi lang ang nakalaban na, hindi man lang kinailangan ni Hao Qinglin na lumaban. Nakaramdam ng pressure ang Wen Clan, at alam ng mga alagad ni Tiantai na naruroon ang pressure, ngunit kumbinsido din sila na hindi magiging problema ang pagprotekta sa 3 deployment mine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2102, Desperasyon. Ang lugar para sa ikalawang round ng mga laban ay ang deployment mine ng Wen Clan. Muli, maraming tao ang nakamasid sa malayo. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay mukhang nagtatampo at galit. Natalo sila sa unang round, kailangan nilang manalo sa pagkakataong ito. Sino ang siguradong mananalo sa unang laban? Tanong ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan sa mga taong nasa likuran niya. Maghintay at tingnan. May pipiliin muna ang Wen Clan, pipili tayo ng naayon. Sagot ng iba. Sige, anuman ang mangyari, kailangan nating makuha ang deployment mine ng Wen Clan. Habang nag-uusap ang mga miyembro ng Jing Clan, nag-uusap din at nagpaplano ang mga miyembro ng Wen Clan. Sa wakas, ang unang fighter na ipinadala nila ay si Wen Yi, isa sa pinakamalakas na kabataan ng Wen Clan. Gayunpaman, nang makita siya ng mga miyembro ng Jing Clan, ngumiti sila. Ang unang labanan ay magiging madali para sa kanila. Malamang ay desperado na ang Wen Clan, isasakripisyo nila ang isa sa kanilang mga tao para siyasatin kung gaano kalakas ang mga cultivator ng Jing Clan. Ang Jing Clan ay pumili ng isang tao na nakasuot ng sombrerong kawayan at balabal. Tumalon siya papunta sa battle stage. Nang inag ang mga tao, isa pang misteryosong kakaibang cultivator.
Sa Fang Clan, walang nagmamalasakit ngunit ngayon, naunawaan ng karamihan na ito ay isa pang cultivator na inimbitahan ng Jing Clan. Si Prinsipe Lu, kapag ginamit niya ang kanyang kawit, madali niyang pinugutan ng ulo ang mga tao. Wen Yi ay tiyak na mapapahamak, naisip ng karamihan. Wen Yi, kung hindi ka manalo, bumaba ka sa battle stage. Sigaw ng ilang malakas na cultivator mula sa Wen Clan. Tumanggo si Wen Yi, bumangon si Prinsipe Lu sa himpapawid. Isang nakakagiling na puyo ng tubig ang umikot patungo sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang Hawk Spirit ay lumabas mula sa vortex at bumaril patungo sa ulo ni Wen Yi. Kasabay nito, lumitaw ang isang pares ng mga mata sa espiritu ng kawit. Mabilis na umatras si Wen Yi. Kasabay nito, patuloy siyang nagcast ng deployment spells upang protektahan ang kanyang sarili. Mabilis siyang tumalon mula sa entablado ng labanan, mabilis na pinahinto ang laban. Ang pagkatalo ay hindi mahalaga, ang kanyang buhay ay mas mahalaga. Nanalo ang Jing Clan sa round na ito. Ang Wen Clan ay nasa ilalim ng pressure, naisip ng karamihan. Ang Jing Clan ang may inisyatiba. Ang Jing Clan ay nagbayad ng presyo para manalo. Inimbitahan nila ang ilan sa pinakamalakas na cultivator na magagamit sa rehiyon. Sa ganoong paraan, mapipigilan nila ang pinakamalakas na cultivator ng Jing Clan upang labanan ang mga miyembro ng Yu Clan. Alam ng lahat na ang Yu Clan ang pangunahing target ng Jing Clan. Gusto talaga nila ang deployment mine ng Yu Clan, na pangalawa sa pinakamahusay pagkatapos ng minahan nila. Para sa ikalawang labanan, ang Jing Clan ay nagpadala ng isang cultivator ng kanilang sariling clan. Kinailangan ng Wen Clan na pumili ng pangalawang pinakamalakas na cultivator ng kanilang clan. Kahit na matalo sila sa labanang iyon, walang pakialam ang Jing Clan. Hanggat nagawa nilang manalo ng 3 laban, sapat na iyon para magkaroon ng kontrol sa deployment mine. Sa sandaling iyon, naghihintay sila ng pangalawang manlalaban ng Wen Clan. Sa panig ng Wen Clan, lumabas ang isang sado. Siya ay may batayan at mapagbigay na kilos pari tungkol sa kanya. Sino yan? Akala ng maraming tao. Hindi pa nila nakita ang cultivator na ito sa Qingshan City at ang Wen Clan ay hindi maaaring magkaroon ng Buddhist o Taoist cultivators. Napanatili ba nila ang kanilang pinakamalakas na cultivator para sa huling 2 laban? Hindi pa ginagamit ng Jing Clan ang kanilang trump card. Kahit na pinanatili ng Wen Clan ang kanilang pinakamalakas na cultivator para sa huling 2 labanan, mananalo pa rin ang Jing Clan. Sa tingin mo ba ang Wen Clan, tulad ng Fang Clan, ay maaaring magkaroon ng ilang hindi inaasahang malalakas na cultivator at manalo sa labanan? Nagchichismisan ng mga tao. Ang Jing Clan ay nag-aalangan, sino ang pinakamahusay na cultivator na maaari nilang piliin para sa labanang ito. Maaari nating piliin si Jingnan, Jingbei, o siya. Hindi siya makakalaban bago manalo sa second round, kaya Jingbei at Jingnan, humanda kayo para lumaban. Utos ng isang middle-aged na lalaki ng Jing Clan. Ang pinakamalakas na cultivator ng Wen Clan ay hindi pa lumalaban. Sa makatuwid, hindi nila magagamit ang kanilang mga trump card, kung hindi, walang makakalaban sa pinakamalakas na cultivator ng Wen Clan. Hindi nila alam kung ang Wen Clan ay may ilang lihim na malalakas na cultivator na natitira o wala. Kailangan nilang itago ang kanilang mga trump card kung sakali. Pupunta ako. Mahinahong sabi ni Jingnan. Napakahalaga ng laban na ito, pupunta ako. Sige, pumunta ka, sumang-ayon ang malakas na cultivator ng Jing Clan na tumanggo. Si Jingnan, pwede bang manalo si Banroo? Kinakabahang tanong ng malakas na cultivator ng Wen Clan. Kung matalo sila, malamang na nasa mahirap na sitwasyon ang Wen Clan. Hindi niya alam na madaling maprotektahan ni Tianqi at Jian Mang ang kanilang deployment mine. Maglalaban sina Jingnan at Banroo. Kinokontrol ni Jingnan ang deployment spells at ilang espesyal na spells. Siya ay may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi nagbago si Banroo, ang halo ng kanyang Buddha ay nakapagbibigay liwanag sa lahat ng bagay, maaari siyang maging isang galit na Buddha, at ang kanyang katawan ay kasing tigas ng brilyante. Kasabay nito, mayroon din siyang blow up to the lotus na nagbigay daan sa kanya upang dalisayan ang 10,000 bagay ng paglikha, at maaari niyang parusahan ng mga tao gamit ang kanyang espada. Hindi na niya kailangan pang gumalaw para dalisayan at parusahan ng mga masasamang cultivator. Alam din niya ang Saptati Buddha Karasenaya Dharani mantra na sumasalamin sa lupa at langit. Makalipas ang maikling panahon, hindi na siya nakayanan ni Jingnan, tumalsik ang dugo at itinapon siya. Nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Phew, gaano kalakas. Ang mga tao ay namangha. Ang Buddhist cultivator na iyon ay napakalakas. Sa mga taong hindi nakaintindi kay Dao, kakaunti ang makakatalo sa kanya. Ang Jing Clan ay isang makapangyarihang clan ng mga deployment spellcasters, ngunit iilan lamang sa kanilang mga tao ang nakakaunawa kay Dao. Hindi marami sa kanilang mga tao ang maaaring talunin ng isang tulad ni Banroo. Mabuti, si Master Banroo ay napakalakas. Ang malalakas na cultivator ng Wen Clan ay nakangiti ng malawak. Ang Wen Clan ay muling nakaramdam ng pasasalamat at tiwala sa tagumpay ni Banroo. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay lahat ay may mahabang mukha muli. Hindi kaya mabibigo silang makakuha ng kontrol sa deployment mine ng Wen Clan. Ipaglalaban ko ang isang ito. Isang silweta ang kumikislap at dumapo sa battle stage ng deployment mine. Nagpaikot-ikot si Chi sa kanya.
Pupunta ako at talunin ko siya. Nagdeklara ng isang tao sa panig ng Wen clan, pinakawalan si Chi na sumugod sa kalangitan. Napakunot ang noo ng lahat. Iyon ang unang cultivator ng Wen clan, si Wenting. Wenting, mabuti. Nang makita ng mga miyembro ng Jing clan si Wenting na lumabas, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa malamig na ilaw. Kailangan nilang talunin si Wenting, kung hindi, wala nang pag-asa. Wenting, mukhang kinakabahan ng mga miyembro ng Wen clan. Naramdaman nila ang sensasyon na binalak ng Jing clan na magpadala ng isang nakakatakot na malakas, ngunit si Wenting ay nasa entablado na ng labanan, at hindi na nila mababago ang manlalaban. Nagpadala ang Jing clan ng isa pang cultivator na nakasuot ng plated bamboo hat at isang balabal. Nang tanggalin niya ang kanyang sombrero, lahat ng mga miyembro ng Wen clan ay napangiti. Sucho, kinokontrol niya ang lakas ng dugo. Nasa panganib si Wenting. Kung alam ng Wen clan, ipapadala sana nila si Wenting para sa susunod na labanan. Gaano katanga. Ngunit ngayon, ang tanging magagawa nila ay umasa na matatalo ni Wenting si Zucho. Parehong naiintindihan ni na Zucho at Wenting ang lakas ng Dao. Si Zucho ay mas sikat kaysa sa mabilis na espada ni Qingshan. Si Wenting ang pinakamalakas na cultivator ng kanyang henerasyon sa Wen clan. Walang makakasigurado sa katapusan ng labanan. Habang nagsimula silang mag-away, nagsimulang sumabog ang mga piraso ng bato sa kanilang paligid. Sa mga tuntunin ng lakas, si Zucho ay mas malakas kaysa kay Wenting, ngunit kinokontrol din ni Wenting ang deployment spells, kaya ang resulta ng labanan ay hindi sigurado. Akala ng karamihan ay matatalo si Wenting. Gusto mong magdala ng sarili mong pagkasira. Bulong ng mga miyembro ng Jing clan, nakatitig kay Wenting at nakangiti ng malamig. Akala nila matatalo sila sa mga tunggalian na ito, ngunit sa huli, nagkaroon na naman sila ng pag-asa. Gaya ng inaasahan, tinalo ni Zucho si Wenting. Si Wenting ay pinalaya sa entablado ng labanan at umubo ng buhok. Sa sandaling iyon, may tumawa ng malakas, isang malakas na tagapagsaka ng Jing clan nang walang pakialam na nagsabi. Huling labanan. May pipiliin ang Wen clan. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Wen clan, lahat sila ay nagngangalit. Nakonsensya si Wenting. Siya ay dumudugo at ang kanyang mukha ay namutla. Bumalik ka at magpagaling. Sabi sa kanya ng isang malakas na Wen clan cultivator ng Wen clan. Nabigo siya. Sa ganoong antas ng paglilinang, ang pagkilos ng pabigla-bigla ay hanggal. Sino ang dapat nating piliin para sa laban na ito? Master Tianqi, ikaw lang ang maaasahan namin ngayon. Sabi ni Wenting kay Tianqi. Natalo si Wenting, kailangan nilang manalo dito. Ang pagkawala ng kanilang deployment mine ay malamang na magresulta sa pagbagsak ng kanilang clan. Alam niya kung gaano kalakas si Tianqi. Sa sandaling ito, ang Wen clan ay maaari lamang ilagay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Tianqi. Walang makakalaban kay Tianqi sa Wen clan. Huwag kang mag-alala. Tumalon si Tianqi at lumapag sa yugto ng labanan ng deployment mine. Nang makita ng mga tao ang isa pang Buddhist cultivator, napasimangot sila. Ang Jing clan ay biglang hindi rin nasasabik. Isa pang malakas na cultivator mula sa labas. Pagkatapos ng mga nakaraang laban, hindi na sila relaxed. Jingbei, kailangan din nating labanan ang Yu clan pagkatapos nito, kaya ang laban na ito ay para sa iyo. Sabi ng malalakas na cultivator ng Jing clan kay Jingbei. Kailangan niyang manalo sa labanang ito, at ang deployment mine ay magiging kanila. Sige. Huminga ng malalim si Jingbei at pinakawalan ang kanyang chi. Tumalon siya pasulong at itinapon ang sarili kay Tianqi, isang ulap ng chi na pumipintig sa paligid niya. Umihip ang hangin at pinalo ang langit sa matinding galit. Ang hangin at ulap ay mga cosmic energies. Kinokontrol niya ang parehong cosmic energies. Kapag narito siya, lumilitaw ang mga ulap at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Isang matinding pressure ang bumagsak kay Tianqi. Ang mga miyembro ng Jing clan ay kinakabahan, kailangan nilang manalo sa labanang ito. Ang katawan ni Tianqi ay naging mga gintong ilaw na naglalaman ng mga aspeto ng lahat ng bagay. Mukha siyang sinaunang Buddha, matayog na parang bundok. Sa loob ng mga gintong ilaw, lumitaw ang milyon-milyong sinaunang Buddha. Pinagdikit ni Tianqi ang kanyang mga palad at nagsimulang umawit ng mga mantra kung saan naririnig ng mga tao ang libu-libong lipalayo. Mabuti. Nagsimulang kumislap ang mga mata ng malalakas na cultivator ng Wen clan nang makita nila ito, muli silang nagkaroon ng pag-asa. Lumitaw ang mga ulap at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Dumagundong ang mga cosmic energies, ngunit milyon-milyong mga kamay ni Buddha ang lumitaw at nagmaneho patungo sa Tianqi, na gumiling sa kanya. Nabura ng kanilang lakas ang kalangitan. Si Tianqi ay mukhang maharlika at matayog, matalino at hindi masisira. Nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya, at nabasag ang mga ulap, huminto ang hangin. Si Jingbei ay nabasag ng ilang li. Ang mga miyembro ng Jing clan ay namangha at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Para silang nahulog mula sa langit patungong impyerno, desperado na sila. Hindi rin nila nagawang kunin ang deployment mine ng Wen clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2103, pag-amin sa kanilang pagkatalo. Huminga ng malalim ang malalakas na cultivator ng Wen clan. Hindi nila mailarawan ang kanilang nararamdaman. Hindi nila maisip kung ano ang mangyayari kung nabigo si Tianqi.
Bukod sa kanilang sariling mga cultivator, ang Jing clan ay nagimbita ng maraming iba pang mga tao, kabilang ang ilang napakalakas na cultivator. Sa kasamaang palad, ang Wen clan ay nagimbita rin ng ilang hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator. Nang tumuntong na si Tianqi sa entablado ng labanan, akala nila ay may pagkakataon pa silang manalo, ngunit ngayon alam na nilang tapos na ito. Bumalik si Tianqi sa grupo ng mga tao mula sa Wen clan. Maraming malalakas na cultivator mula sa Wen clan ang tumayo at yumuko sa harap ni Tianqi at Banroo. Tuwang-tuwa sila, sabi nila. Maraming salamat sa tulong mo. Kung kailangan mo ng anuman, gagawin namin ang aming makakaya para tulungan ka. Napakahalaga sa kanila ng deployment mine. Nagawa itong protektahan ng dalawa. Ang mga cultivator ng Jing clan ay mukhang malungkot. Natalo na naman sila. Hindi nila nagawang kunin ang alinman sa mga minahan ng deployment ng mas mababang clans. Nakatitig din sila kina Tianqi at Banroo. Sino ang mga estranghero na iyon? Saan sila galing? Maging ang mga taong hindi mula sa Jing clan ay nagtataka kung sino ang mga taong iyon kung nasaan. Napansin ng lahat sina Banroo at Tianqi. Sa huling laban, nakita nila si Roexi. Ang napakalakas na cultivator na ito ay hindi pa nakita sa Qingshan City dati. Sa kanilang lakas, tiyak na mapapansin sila ng mga tao sa Qingshan City. Napakamisteryoso ng lahat. Ang mga miyembro ng Yu clan ay labis na masaya. Nakipag-alyansa sila sa Fang clan at Wen clan, at nagawang protektahan ng dalawang clans na iyon ang kanilang deployment mine. Sabay din silang nag-alala. Maaaring gawin ng Jing clan ang lahat ng kanilang makakaya, gamit ang kanilang mga huling trump card upang kunin ang kanilang sariling deployment mine. Kung mabaygo ang Yu clan, tiyak na pipigilan sila ng Jing clan. Hindi rin sila mabibigo, tulad ng Yu clan at Wen clan. Magkita tayo sa deployment mine ng Yu clan. Sabi ng mga miyembro ng Jing clan habang tumatayo. Nagtaas sila ng manggas at mabilis na umalis. Ang lahat ay nanunood sa kanila habang sila ay umalis, at sila ay nasa ilalim ng presyon. Tiyak na gagamitin ng Jing clan ang kanilang buong lakas para kunin itong huling deployment mine. Iyon na ang huli at pinakamahalagang laban nila dahil hindi pa nila nakuha ang iba. Alam ng lahat na ang Jing clan ay hindi pa nagawang makipaglaban sa kanilang dalawang pinakamalakas na cultivator. Mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, sina Jingran at Jingyan. Sino kaya ang kakalabanin nila? Terena, mukhang kinakabahan ng mga miyembro ng Yu clan. Ang kanilang mga silweta ay kumikislap, at lahat ay sumunod sa kanila. Ang susunod na round ng mga labanan ay magaganap sa kanilang deployment mine. Brother Hao, Brother Roexi, Terena at manood. Magalang na inalok ng mga miyembro ng Fang clan sina Hao Qinglin at Roexi. Tumanggo si Hao Qinglin. Siyempre gusto niyang manood. Hiniling din ng mga miyembro ng Wen clan sina Tianqi at Banroo na sumama sa kanila at manood. Lahat ay pupunta sa deployment mine ng Yu clan para panoorin ang mga laban. Ang susunod na round ng mga laban ay magiging kahanga-hanga. Maraming tao sa deployment mine ng Yu clan. Napansin ng karamihan ang pagdating ni Jingyan at ng iba pa. Nandoon silang lahat, kasama si Jing Xiaoyu. Napatingin din ang lahat sa mga miyembro ng Yu clan. Napansin nila si Yulin, na miyembro din ng Celestial Remarkable Deployment Ministry at bumalik. Naroon din si Yuye, na medyo may talento, pati na rin ang iba pa. Bukod sa kanila, may ilang malalakas na cultivator mula sa Qingshan City na inimbitahan ng Yu clan. Hindi na kailangang magsalita ng marami. Yu clan, pumili ka muna ng manlalaban. Sabi ng pinuno ng grupo ng mga tao mula sa Jing clan. Natalo sila sa unang dalawang round ng laban. Sila ay maingat, kinakabahan, at nasa gilid. Tumingin si Jing Xiaoyu sa malayo. Hindi niya makita si Mo Chen. Mukha siyang dismayado. Hindi siya magpapakita. Xiaoyu, huwag mo na siyang hintayin. Kung makikita ko siya sa Qingshan City, papatayin ko siya ng personal. Halos sayangin mo ang iyong buhay para sa kanya. Sabi ni Jingyan, na nakatayo sa tabi ni Jing Xiaoyu. Talaga, Xiaoyu, hindi lalabas si Mo Chen. Sa pagkakataong ito, magiging labanan hanggang kamatayan. Kapag nagpakita siya, papatayin natin siya. Sabi ng iba, nanatiling tahimik si Jing Xiaoyu. Tumingin siya sa mga miyembro ng Yu clan at napansin si Lin Fang. Ano ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya? May naramdaman si Lin Fang, tumingin siya sa malayo at napansin din si Jing Xiaoyu. Tumanggo ito sa kanya na ikinamula ng kanyang mga mata. Mayroon siyang isang uri ng premonition na kilala ni Lin Fang si Mo Chen. Yulin, ano sa palagay mo para sa unang labanan? Tanong ni Yukon kay Yulin. Masyadong mahalaga para sa kanila ang round ng labanang iyon. Kailangan nilang maging mapagbantay, wala silang pagpipilian. Kailangan muna nating pumili ng mga tao para sa unang tatlong laban. Siguradong makakapanalo kami ni Sumo ng dalawang laban. Kung may iba pang mananalo, perpekto iyon. Bulong ni Yulin. Mukha siyang solemna at seryoso dahil bukod kina Jingyan at Jingran, may napansin siyang iba sa side ng Jing clan. May inimbita silang iba mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang Jing clan ay may 3 tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Bukod kay Sumo, nagimbita rin sila ng ibang tao na nakakaunawa sa lakas ng Dao. Ang pangunahing issue ay kailangan muna nilang pumili ng kanilang mga manlalaban.
Yuye, pumunta ka at subukan muna. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Yu Clan kay Yuye. Si Yuye ay napakalakas. Gayunpaman, gagawin ng Jing Clan ang lahat ng kanilang makakaya. Siguradong matatalo si Yuye, naisip ng lahat. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Lumapag si Jingran sa battle stage. Itinuring na ng karamihan na nanalo siya sa labanan nang makita siya. Si Jingran ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Hindi posibleng manalo si Yuye. At ayun na nga, mabilis na natalo si Yuye. Umasa si Jing Clan sa lakas ng deployment para apihin siya at pagkatapos ay dinaig siya, nasugatan pa siya. Kailangan lang manalo ng Jing Clan ng 3 laban sa kanilang mga cultivator mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Para sa ikalawang labanan, ang Jing Clan ay nagpadala ng isang malakas na cultivator na inimbitahan nila. Ipinadala ng Yu Clan ang nag-iisang taong inimbitahan nila mula sa Qingshan City, na nakauunawa sa lakas ng Dao. Nanalo sila. 2 laban, 1 tagumpay, 1 pagkatalo. Ang lahat ay tensyonado at kinakabahan. Ikatlong laban, sino ang pipiliin ng Yu Clan? Kung matatalo tayo sa laban na ito, kailangan nating manalo sa 2 pa. Ngunit walang sino man ang maaaring mga kay Jingyan. Yun ay ang opinyon ng malalakas na cultivator ng Yu Clan. Hindi na ito tungkol sa lakas ng loob at determinasyon. Walang malalakas na cultivator at walang posibilidad na pumili ayon sa manlalaban ng kabilang angkan, ito ay lubhang mahirap. Tumingin si Lin Feng sa mga miyembro ng Wen Clan. Tumingin siya kay Tian Qi, tumanggo sila sa isa't isa. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Mabilis na lumipat ang isang cultivator patungo sa mga miyembro ng Yu Clan. Si Xingzan iyon. Isang nakakatakot na bestial na si Qi ang sumalakay sa kapaligiran sa paligid niya, mukha siyang isang war beast. Kung pinagkakatiwalaan ako ng Yu Clan, handa akong tulungan ang Yu Clan. Sabi ni Xingzan na walang pakialam. Napakunot ang noo ng lahat. Tumingin si Yukon sa mga miyembro ng Wen Clan at sinabi ng isang malakas na cultivator ng Wen Clan. Brother Yu, isa siya sa mga kapwa-disipulo ni Master Tian Qi na tumulong sa amin. Mapagkakatiwalaan mo siya. Nang marinig ito ni Yukon, kumislap ang kanyang mga mata. Nakita niya kung gaano kalakas si Tian Qi. Sige, dahil payag kang tumulong, tinatanggap namin at naantig kami. Kung mananalo ka, lubos kaming magpapasalamat. Pakiusap, sige, kamahalin. Sabi ng malalakas na cultivator ng Yu Clan. Tumanggo si Xingzan at tumalon sa entablado ng labanan. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay lahat ay may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Ang kapwa-alagad ni Tian Qi. Galing din siya sa ibang bansa. Bakit lahat ng mga taong ito ay nagbabalak laban sa Jing Clan? Salamat sa pagtulong, brother. Sabi ni Jingyan, tumanggo sa malakas na cultivator sa tabi niya. Ito ay ang kanyang kapwa-alagad. Siya ay napakalakas at isa ring mahusay na deployment spellcaster. Kailangan manalo. Sa panig ng Wen Clan, binalaan ng isang malakas na cultivator si Tian Qi. Ang taong iyon ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, naiintindihan niya ang lakas ng Dao at ang kanyang deployment spells ay nakakatakot. Napakalakas niya. Bukod sa kanya, si Jingyan ba ay mula rin sa Celestial Remarkable Deployment Ministry? Tanong ni Tian Qi. Talaga. Tumatango ang malakas na cultivator ng Wen Clan. Hindi niya alam kung bakit nagtanong si Tian Qi, pero sumagot pa rin siya. Naiintindihan ko, sabi ni Tian Qi na tumatango. Tumingin siya sa yugto ng labanan at ipinadala iyon kay Xingzan sa telepatikong paraan. Kamahalan, pakiusap. Sabi ng malakas na cultivator sa entablado ng labanan kay Xingzan. Gayunpaman, ngumiti si Xingzan at sinabi. Susuko na ako. Pagkatapos, tumalon siya sa battle stage at bumalik sa grupo ng mga tao mula sa Wen Clan. Nang makita iyon ng karamihan, lahat sila ay namangha. Ang mga miyembro ng Wen Clan, ang Jing Clan at ang Yu Clan ay namangha. Sumuko na lang siya. Pagkatapos noon, ang mga miyembro ng Yu Clan ay mukhang asar na lahat. Brother Wen, ano ang ibig sabihin nito? Bulalas ng isang malakas na cultivator ng Yu Clan sa mga miyembro ng Wen Clan. Galit na galit ang itsura niya. Tumingin ang mga miyembro ng Wen Clan kay Tian Qi at ngumisi. Bakit ginawa iyon ni Tian Qi? Mukhang kalmado si Tian Qi habang nilinggan niya ang mga miyembro ng Yu Clan. Sabi niya, may 2 laban pa, huwag kang magalit. 2 mandirigma na lang ang natitira sa Jing Clan. Kahit nakunin ng Jing Clan ang deployment mine ng Yu Clan, tutulungan namin ang Yu Clan na maibalik ito. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Jing Clan, tumigas ang kanilang mga ngiti. Sa totoo lang, wala na silang mahuhusay na manlalaban. Kung ninakaw nila ang deployment mine ng Yu Clan, ang mga taong iyon ay magdudulot ng gulo at tutulungan ang kanilang mga kalaban na maibalik ito. Sa oras na iyon, paano nila lulutasin ang sitwasyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2104, pangalan ni Mo Chen. Sino ang mga taong iyon at ano ang gusto nilang gawin? Maraming nagtatanong. Ilang sandali bago, tinulungan nila ang Wen Clan na panatilihin ang kanilang deployment mine, napakalakas nila. Pagkatapos noon, pumunta na sila sa Yu Clan at nang isipin ng lahat na tutulungan nila ang Yu Clan, nakakagulat, isa sa kanila ang sumuko. Nagpaplano ba sila laban sa Yu Clan? 3 tunggalian ang naganap, at ang Jing Clan ay nanalo ng 2 sa kanila.
isa pa, at mananalo sila at kukunin ang deployment mine ng Yu Clan. Ang pinakamalakas na cultivator ng Jing Clan, si Jing Yan, ay hindi pa lumalaban, sino ang makakalaban sa kanya? Sa makatuwid, kahit na sinabi ni Tian Qi na kukunin nila ang deployment mine ng Jing Clan, ang mga miyembro ng Yu Clan ay galit pa rin at lahat ay mukhang hindi magandang tingnan. Kung hindi nila napanatili ang sarili nilang minahan sa deployment, paano nila makukuha ang Jing Clans? Paano ang Wen Clan at Feng Clan? Kung hindi sila magbahagi ng kita, paano mapapanatili ng Yu Clan na kontrolado ang Jing Clan? Sinubukan ng Yu Clan na mag-isip ng solusyon, ngunit nakaramdam sila ng desperasyon, na parabang natalo na sila. Halos sigurado silang hindi nila mapapanalo ang dalawa sa huling dalawang laban. Ika-4 na laban. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan sa sandaling iyon. Isang malakas na cultivator ang tumalon sa entablado ng labanan. Sa pagkakataong ito, hindi pinalaban ng Jing Clan si Jing Yan dahil may pag-asa pa sila. Inaasahan nila na hindi nila kailangan na makipaglaban sa kanya. Inaasahan nilang kunin ang deployment mine pagkatapos ng ika-4 na tunggalian. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa rin sila ng ilang trump card kung sakaling ang tatlong iba pang angkan ay magkapit kamay upang kunin ang kanilang deployment mine. Gayunpaman, hindi maaaring bigyan ng Yu Clan ng Jing Clan ng ganoong pagkakataon. Ipinadala nila si Sumo mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry para sa labanang iyon at nanalo sila. Pareho silang nanalo ng 2 tunggalian ngayon. Oras na para sa huling laban. Para sa labanang ito, ipinadala ng Yu Clan si Yulin. Ipinadala ng Jing Clan si Jing Yan. Pareho silang nakakatakot na deployment specters. Ang kanilang labanan ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng karagdagang deployment mine. Yulin, ikaw lang ang maaasahan namin ngayon. Sabi ng malalakas na cultivator ng Yu Clan. Si Yulin ang kanilang huling pag-asa. Ang labanang ito ay magiging lubhang mahirap, ngunit hindi nila kayang matalo. Sa totoo lang, mas malakas si Jing Yan kaysa kay Yulin. Hindi rin siya dapat magpatalo. Sa makatuwid, ang Yu Clan ay nagkaroon ng impresyon na nawala na nila ang kanilang deployment mine. Sa pag-iisip tungkol doon, ang lahat ng mga miyembro ng Yu Clan ay nalungkot. Mawawalan ba sila ng deployment mine na pag-aari nila sa loob ng libu-libong taon? Huminga ng malalim si Yulin. Kinailangan niyang lumaban. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Nakatitig sa kanya si Jing Yan. Maghintay. Nang magsimulang magtungo si Yulin sa yugto ng labanan, nagsalita si Tian Qi mula sa grupo ng mga tao mula sa Wen Clan. Sumimangot ang Yu Clan at tumingin sa kanya ng malamig. Ano ang gusto ng lalaking iyon? Ilang sandali pa, dahil sa kanya, natalo sila sa labanan. Hindi pinansin ni Tian Qi ang ekspresyon ni Yulin at tumakbo papunta sa mga tao ng Jing Clan. Magpapakita ba si Mo Chen? Tanong ni Tian Qi sa mga miyembro ng Jing Clan. Nang marinig siya ni Jing Xiaoyu, siya ay natigilan. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Bakit nagtanong si Lin Feng tungkol kay Mo Chen? At ngayon, bakit siya tinatanong ng lalaking ito? May alam ba sila tungkol kay Mo Chen? Sumimangot ang malalakas na cultivator ng Jing Clan. Ang Jing Clan ay hayagang nagpahayag na si Mo Chen ay umalis at hindi nang ahas na magpakita, ngunit sa katunayan siya ay ikinulong ng mga ito, siya ay nasa kanilang itim na tore. Hindi nila masasabi iyon, syempre. Problema ni Mo Chen. Ano ang kinalaman niyan sa Jing Clan? Malamig na sagot ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan. Kung si Mo Chen ay lalabas, hindi kami sasali sa iyong deployment mine competition. Kung sigurado kang hindi magpapakita si Mo Chen, gagamitin namin ang aming buong lakas para tulungan ang Yu, Wen, at Feng clans na kunin ang iyong deployment mine. Babala ni Tian Qi. Hindi siya galit o masaya, medyo kalmado at composed. Nang marinig siya ng mga miyembro ng Jing Clan, lahat sila ay nakasimangot at mukhang hindi masaya. Bastos. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan. Malamig na sumigaw si Jing Yan. Kung gusto mong lumaban, lalabanan kita. Nanatiling tahimik si Tian Qi at tumango. Pagkatapos, tumalikod siya at tumingin sa mga tao mula sa Feng Clan. Si Hao Qinglin, Rou Exi at ang iba pa ay lumabas sa kanilang grupo at bumangon sa ere, sinabi nila sa mga miyembro ng Feng Clan. Tutulungan namin ang mga miyembro ng Feng Clan na kunin ang deployment mine ng Jing Clan, hindi ba? Sumasang-ayon ang Feng Clan. Magkasama sila. Nang makita iyon ng lahat ay kumunat ang noo nila. Ang mga estranghero na napakatalino ay isang grupo. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na may hindi normal na nangyayari. Kumislap ang mga mata ng mga miyembro ng Feng Clan. Maraming tao ang tumayo at tumingin kay Hao Qinglin at nagsabi. Brother Hao, kilala mo ba sila? Si Rou Exi, Tian Qi, at ang iba pa ay mga kapwa ko disipulo. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Ang mga mata ng mga miyembro ng Feng Clan mikina. Si Rou Exi at Tian Qi ay napakalakas, nakita nila iyon ng sarili nilang mga mata. Lahat sila ay kapwa mga disipulo ni Hao Qinglin. Kung iginagalang ni Rou Exi at ng iba pa si Hao Qinglin, nangangahulugan ito na mas nakakatakot si Hao Qinglin kaysa sa kanila. Kapag naisip nila iyon, ang mga miyembro ng Feng Clan ay nasa sabik. Kung pumayag sila, baka makuha nila ang deployment mine ng Feng Clan. Sige, ngayon ang deployment mine competition natin.
Dahil gusto mo, Brother Hao, natulungan kami, natural na handa kaming gamitin ang aming buong lakas para kunin ang kanilang deployment mine. Masayang sagot ng malalakas na cultivator ng Feng Clan. Tumanggo si Hao Qinglin kay Tianqi, at tumingin si Tianqi sa mga miyembro ng Wen Clan. Sumasang-ayon kaming lahat na tulungan ang Wen Clan na kunin din ang deployment mine ng Jing Clan. Ano ang iniisip ng Wen Clan? Tanong din ni Tianqi. Siyempre pumayag kami. Sagot ng malalakas na cultivator ng Wen Clan, nakangiti ng malawak. Paano sila tatanggi? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga miyembro ng Jing Clan ay mukhang galit na galit. Ang mga taong iyon ay nagbabalak laban sa kanila. Jing Yan, anuman ang mangyari, kailangan mong manalo sa labanang ito at makuha ang deployment mine ng Yu Clan. Sabi ng malalakas na cultivator ng Jing Clan. Nagkaroon sila ng pakiramdam na ang pagkawala ng kanilang deployment mine ay biglang isang posibilidad. Hindi nila akalain na ang mga taong ito ay magbabalak laban sa kanila. Oo, mariing sumang-ayon si Jing Yan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ni Tianqi sa mga miyembro ng Yu Clan. Sumasang-ayon kaming tulungan ang Yu Clan na makuha ang deployment mine ng Jing Clan at protektahan ang iyong sarili. Magtiwala ka sa akin. Ang malalakas na cultivator ng Yu Clan ay tumingin kay Tianqi. Magtiwala ulit sa kanya. Ano ang bal mong gawin? Tanong ng isang malakas na cultivator ng Yu Clan. Ipaubaya sa amin ang huling laban na ito, mahinahong sabi ni Tianqi. Sumimangot ang malalakas na cultivator ng Yu Clan. Maaari ba silang sumugal sa kanilang deployment mine sa yugtong ito? Narinig ko na si Yulin ay hindi kasing lakas ni Jing Yan. Kung lalaban si Yulin, halos tiyak na matatalo ka sa deployment mine. Kung matalo si Yulin, wala ka ng ibang matapang na cultivator na makakalaban. Kung kukunin natin ang minahan nila, makukuha mo ang iyong bahagi ng kita. Kung magtitiwala ka sa akin, kahit na matalo tayo, maaari mo pa ring ibahagi ang deployment mine ng Jing Clan. Patuloy ni Tianqi. Ang mga miyembro ng Yu Clan ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang minuto, nag-uusap ng telepatiko. Pagkaraan ng ilang minuto, may nagtanong. Sino ang ipapadala mo? Ako. Sabi ng isang tao. Lumingon ang lahat at nakakita ng bulag na cultivator ng espada. Dahan-dahan siyang lumabas, puti lahat ng mata. Siya ay medyo kalmado, at hindi mukhang isang malakas na cultivator. Nang makita ng Yu Clan si Jian Mang, nanatili silang tahimik. Maaari ba silang umasa sa isang bulag upang panatilihin ang kanilang deployment minahan? Hindi ako sumasang-ayon. Malamig na sabi ni Yulin. Hindi ka pumapayag, problema mo yan. Dumating kami para tumulong. Kung nanakaw ang iyong deployment mine, hindi mo kami matutulungang kunin ang deployment mine ng Jing Clan pagkatapos, kaya... Malamig na tugon ni Tianqi. Sige, kaya mo yan. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Yu Clan sa sandaling iyon. Lolo, si Yulin ay natulala. Tama sila. Mababa ang tsansa na manalo ka. Kahit natalo tayo, makukuha pa rin natin ang deployment mine ng Jing Clan. Hayaan mo silang mag-away. Mahinahong sabi ng matanda. Nanatiling tahimik ang lahat ng iba pang miyembro ng Yu Clan. Dahan-daang lumabas si Jian Mang at lumapag sa battle stage. Mukha siyang ordinaryong tao, at higit pa doon ay isang bulag. Tumalon din si Jing Yan at lumapag sa entablado ng labanan, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong deployment mine area. Mayroon siyang advanced na pag-unawa sa mga spell ng deployment, at napakalakas. Ang hangin na mayroon siya ay parang nanalo na. Mamamatay ka, malamig na sabi ni Jing Yan. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw, at ang hangin ay nagsimulang dumagundong sa kapangyarihan. Nanginginig ang buong deployment mine. Ang galit na mga dragon ay umuungal, at ang mga enerhiya ay umagos patungo kay Jian Mang. Sa sandaling iyon, gumalaw din si Jian Mang. Ginamit niya ang kanyang bilis, at kumilos ng mas mabilis kaysa masusundan ng halos sino man sa karamihan. Lumitaw ang mga ilaw ng espada at hiniwa sa hangin, nilaslas ang mga dragon. Hindi nila makita ang kanyang mga after images. Napakabilis, parang liwanag. Mabilis na lumabo ang isang tao. Si Jing Yan ay nagulat din. Galit na galit siyang nagpakawala ng chi hanggat kaya niya habang nag-deploy siya ng mga spell. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang sinubukang saluhin si Jian Mang. Gayunpaman, sa parehong oras, si Jian Mang ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at ang mga makinang na ilaw ay lumitaw mula sa kanila. Nang makita sila ni Jing Yan, nabulag siya. Hindi. Kumirat ang puso ni Jing Yan. Anong klaseng lakas ito? Ang kanyang kaluluwa ay inaapi. Banayad na daw. Wala na siyang panahon para ganap na ilabas ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Jing Clan ay namangha at nanginginig, sila ay tumayo at sumigaw. Jing Yan. Sa sandaling iyon, nagulat silang lahat, at nag-aalala para kay Jing Yan. Ang mga ilaw ng espada ay kumikislap lamang, at sinira ang lahat sa kanilang paraan. Tumalsik ang dugo. Halos maputol ng mga swordlight ang katawan ni Jing Yan sa dalawa. Ang malalakas na cultivator ng Jing Clan ay tumalon upang saluhin siya. Pinatigil nila ang pagdurugo. Tumibok ang puso ng mga tao. Gaano kalakas? Sino ang mga taong ito? Sino ka? Hinihingi ng malalakas na cultivator ng Jing Clan kay Jian Mang. Ang grupo ng mga bastos na ito, lubusan nilang sinira ang mga plano ng Jing Clan.
At ngayon gusto nilang kunin ang deployment mine ng Jing Clan. Lumabas si Hao Qinglin at tumayo sa ere, tumingin siya sa mga miyembro ng Jing Clan. Ang pangalan ko ay Hao Qinglin. Si Mo Chen ang aking guro. Ang pangalan ko ay Tian Qi, tinawag ako ni Mo Chen na Little Qi, si Mo Chen ang aking guro. Ang pangalan ko ay Rou Exi, si Mo Chen ang aking guro. Lahat sila ay lumabas at tumayo sa hangin, ang pangalan ni Mo Chen ay umaalingaw sa lahat ng dako at nayayanig ang Qingshan City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2105, ipagpaliban. Ang mga henyong iyon ay sabay-sabay na sumigaw ng pangalan ni Mo Chen. Si Mo Chen ang aking guro. Ngayon hindi nila makalimutan ang pangalan ni Mo Chen. Ang mga hindi kapanipaniwalang henyo na ito ay mga disipulo ni Mo Chen. Dumating sila para kay Mo Chen. Kinamumuhian ng Jing Clan si Mo Chen, naisip nila na hindi siya sapat para makipagtipan kay Jing Xiaoyu. Ngunit ngayon ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa Qingshan City para sa kanya, at sila ay galit na galit. Naunawaan ng lahat na pumunta sila para kay Mo Chen. Naunawaan din iyon ng mga miyembro ng Jing Clan ngayon. Hindi nakakagulat na dumating ang grupong ito ng mga tao upang sirain ang kanilang mga plano. Gusto pa nilang tulungan ang ibang mga angkan na kunin ang kanilang deployment mine. Ang lahat ay para kay Mo Chen. Gayunpaman, hindi talaga malakas si Mo Chen, bakit napakalakas ng kanyang mga disipulo. Sa sandaling iyon, tumibok ang puso ni Jing Xiaoyu. Ang mga kabataang ito ay nasa kanilang kagalingan, lahat sila ay mga disipulo ni Mo Chen. Dumating sila para kay Mo Chen. Kung nakita iyon ni Mo Chen, magiging proud siya. Ngunit nasaan siya? Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Yu Clan, ang Wen Clan at ang Fang Clan ay natulala. Hinangaan nila si Mo Chen sa pagpapalaki ng napakahusay na mga disipulo. Ang nakakatakot na blind cultivator ay pinutol si Jing Yan sa dalawa sa isang hampas ng espada. Ang kanyang mga pag-atake ng espada ay hindi kapanipaniwala. Mayroon bang mas malalakas na cultivator kaysa sa kanya sa grupong ito ng mga tao? Gaano kalakas si Hao Qinglin? Tumibok ang puso ni Yulin. Siya ay isang henyo mula sa Yu Clan, ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon sa kanyang clan. Siya ay tinanggap sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Hinahangaan siya ng lahat sa kanilang clan. Sa Qingshan City, alam ng lahat kung sino siya. Ito ay pareho para kay Jing Yan, na medyo mas sikat kaysa sa kanya sa Qingshan City. Ngunit siya ay naputol sa dalawa sa isang sword strike. Kung ang espadang iyon ay nakatutok sa kanya, ano kaya ang nangyari? Si Yulin ay hindi naglakas loob na isipin. Pumikit siya at huminga ng malalim. Saan nanggaling ang mga taong ito? Bakit sila naging malakas? Napailing si Yulin ng espadang iyon. Sa Qingshan City, bukod kay Jing Yan, minamaliit niya ang lahat. Narinig na niya ang tungkol kay Mo Chen, ngunit hindi siya kailanman nagmalasakit sa kanya. Ngayon gusto niyang malaman kung sino siya, paano niya pinalaki ang gayong malalakas na alagad. Si Mo Chen ang aking guro. Ang anim salitang iyon ay umalangaw sa isipan ng mga tao. Si Yu Clan na nasa likod ng buong pulutong ng mga tao mula sa Yu Clan ay nakatitig kay Lin Fang. Lahat sila ay kapwa mo disipulo. Telepatikong tanong ni Yu Jin kay Lin Fang. Naalala niya ang sinabi ni Lin Fang, at ngayon ay naiintindihan na niya. Isang beses tumango si Lin Fang, bahagya. Tumingin siya sa mga cultivator ng Jing Clan. Pakakawalan ba nila si Mo Chen? Inilagay ni Yu Jin ang kanyang kamay sa kanyang puso habang siya ay humihinga, ito ay pumipintig. Ang grupo ng mga lalaki na ito ay nakakatakot. Napatay ni Rou Exi ang mabilis na espada ni Qingshan sa isang sword strike, at ang blind cultivator ay natalo si Jing Yan sa isang sword strike. Na-curious siya na makita kung gaano kalakas si Lin Fang. Si Hao Qinglin at ang iba pa ay nakatayo doon ng buong pagmamalaki. Napatingin silang lahat sa mga miyembro ng Jing Clan. Timang laban, ang Yu Clan ay nanalo ng 3. Nananatili sa kanila ang deployment mine ng Yu Clan. Mabagal na sabi ng isang tao. Tumiti ng malawak ang lahat ng miyembro ng Yu Clan. Sa wakas, natapos na ito at maaari nilang panatilihin ang kanilang pag-deploy sa akin. Tama ang desisyon nila. Galit na galit ang mga miyembro ng Jing Clan. Hindi lang nila nagawang kunin ang deployment mine ng 3 iba pang angkan, ngunit ngayon ay nanganganib silang mawala ang kanilang sarili. Ayon sa kasunduan ng 4 na angkan, ang Yu Clan, Wen Clan at Fang Clan ay maaaring hamanin ang Jing Clan na kunin ang kanilang deployment mine. Patuloy ni Hao Qinglin ng dahan-dahan. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay lahat ngumisi, lalo pang galit. Wala silang magawa tungkol dito. Kung lumaban sila, matatalo sila. Kaya naman natahimik silang lahat. Mag-away pa kaya sila, kahit sina Jing Yan at Jing Ran ay walang pagkakataon. Ang mga tao ay nakatingin kay Hao Qinglin at sa iba pa. Galit ba sila dahil kay Mo Chen? Ang aking guro na si Mo Chen ay umibig kay Jing Xiaoyu. Maaari kang tumanggi at iyon lang. Bakit nilinlang si Jing Xiaoyu? Bakit ka magkukunwaring gumawa ng kasunduan kung talagang ikinulong mo siya sa itim na tore? Mga bastos kayo. Sabi ng iba. Ang mga tao ay natulala. Si Mo Chen ay nakulong sa itim na tore ng Jing Clan. Ano? Si Jing Xiaoyu ay mukhang desperado, ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin siya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumigaw ng napakalakas. Iyan ang kasunduan na sinabi mo sa akin. Ang mga malalakas na cultivator ng Jing Clan ay mukhang hindi maganda tingnan.
Hindi sila nakaimik. Hindi ka taka-taka na sigurado ka na hindi lalabas si Mo Chen. Napakalupit mo, si Jing Xiaoyu ay natakot, galit na galit, durog. Hindi niya akalain na magsisinungaling sa kanya ng ganoon ang mga kapamilya niya. Xiaoyu, ito ay para sa iyong ikabubuti. Bulong ng ama ni Jing Xiaoyu, naglakad palapit sa kanya. Para sa ikabubuti ko, tumiti si Jing Xiaoyu ng mapanukso. Para talaga ito sa ikabubuti ko. Hehe. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Jing Clan ay tumingin lahat kay Hao Qinglin at sa iba pa at sinabi. Ano ang gusto mong gawin? Pakawalan ng aming guro at huwag pigilan si Jing Xiaoyu na umalis kung gusto niya. Sa ganoong paraan, hindi namin kukunin ang iyong deployment mine. Sabi ni Hao Qinglin. Hindi komportable ang mga miyembro ng Jing Clan. Isang grupo ng mga kabataan ang nananakot sa kanila. Sila ay sobrang talino, ngunit sa mata ng Jing Clan, sila ay mga sanggol pa lamang. Nanatiling tahimik ang mga miyembro ng Jing Clan. Paano nila mapapanatili ang kanilang deployment mine? Kung tatanggapin nila, lalaban sila at malamang mawala ang minahan nila. Mawawalan din sila ng napakalaking halaga ng mukha. Akala ng lahat ay walang hiya sila sa ginawa nila kay Mo Chen. Lahat ay tatawanan ng Jing Clan sa Qingshan City. Lahat ay naghihintay ng kanilang sagot. Ang Jing Clan, ang pinakamahusay na clan ng deployment spellcasters sa Qingshan City, ano ang kanilang gagawin? Bigyan mo kami ng 3 araw para makapag-isip. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan. Si Hao Qinglin at ang iba ay sumimangot at mahinang nagsabi. Pakakawalan mo ba siya o hindi? Bakit kailangan mong mag-isip ng 3 araw? Gusto naming ipagpaliban ang deployment mine competition sa loob ng 3 araw. Kung ang Yu, Feng, at Wen clans ay hindi sumang-ayon, pagkatapos ay gagawa tayo ng digmaan. Siyempre, hindi tayo umaasa na umabot pa ng ganoon. Iminumungkahi din naming taasan ang limitasyon ng 3 tao sa 5. Sabi ng malalakas na cultivator ng Jing Clan. Hindi na nila tiningnan si Hao Qinglin at ang iba pa. Hindi sila natakot kay Hao Qinglin, mas mahalaga ang deployment mine. Ang Jing Clan ay tuso. Iniba nila ang paksa, hindi tumugon sa tanong ni Hao Qinglin. Gusto lang daw nilang maghintay ng 3 araw. Ang mga miyembro ng 3 angkan ay tumingin kay Hao Qinglin at sa iba pa. Kung tutusin, hindi na nila kayang labanan ang mga deployment mine, maaasahan na lang nila ang mga malalakas na kabataang iyon. Sige, bibigyan ka namin ng 3 araw. Kung ang aking guro ay magkakaroon ng problema sa loob ng 3 araw na iyon, gagamitin namin ang aming buong lakas para sirain ang Jing Clan. Sabi ni Hao Qinglin na may galit. Nag-aalala sila na masasaktan ng Jing Clan si Mo Chen. Galing sila sa Dark Knight region, walang susuporta sa kanila sa Godly Clouds. Kung binyantaan nila ang Jing Clan, marahil ay hindi nila sasaktan si Mo Chen. Sa loob ng 3 araw, sasagutin namin ang iyong tanong. Umiiwas na sabi ng malalakas na cultivator ng Jing Clan. Tumayo silang lahat at tahimik na umalis. Umalis din si Jing Xiaoyu. Pupunta siya sa itim na tore. Ang mga cultivator ng Tiantai ay mukhang malungkot. Gayunpaman, sa loob ng 3 araw, hindi maiiwasan ng Jing Clan ang issue. Brother Hao, mabilis na lilipas ang 3 araw. Sigurado akong babalik si Mo Chen ng ligtas at maayos. Sumama ka sa amin sa Fang Clan para magpahinga sa 3 araw na ito. Master Tianqi. Balik din tayo. Magpapahinga ka ng mabuti sa Wen Clan. Inimbitahan ng Fang Clan at Wen Clan ang hindi kapanipaniwalang mga kabataang ito na sumama sa kanila. Kung ang kanilang mga kabataan ay makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa mga kabataang ito ay magiging lubhang kapakipakinabang. Ang malalakas na cultivator ng Yu Clan ay lumapit kay Hao Qinglin at sa iba pa, at sinabi ni Yukon. Kayong lahat ay hindi pangkaraniwang mga henyo. Kung may oras ka, mangyaring pumunta sa Yu Clan, pakikitunguhan ka namin bilang tanda ng pasasalamat para sa araw na ito. Nang marinig iyon ni Hao Qinglin at ng iba pa, tumingin sila kay Lin Feng at sa iba pa sa malayo. Walang sinabi si Lin Feng, ibig sabihin ay hindi nila siya pinakitunguhan ng maayos, kaya hindi na nila kailangang pumunta doon. Hanggat nanatili si Lin Feng doon, ang Yu Clan ay hindi nangangailangan ng iba, tulad ng dati. Hindi kailangan. Babalik tayo sa Feng Clan at Wen Clan. Magkikita tayo sa loob ng 3 araw, umaasa kaming tutulungan tayo ng Yu Clan. Oo, tinulungan mo kaming panatilihin ang aming deployment sa akin. Gagawin namin ang aming makakaya para iligtas si Mo Chen. Sayang naman at hindi ka pumapayag na pumunta sa Yu Clan. Napabuntong hininga si Yukon. Kapag naligtas namin si Mo Chen, bibisitahin namin ang iyong angkan. Magalang na sabi ni Hao Qinglin. Pagkatapos ng ilang pangungusap, umalis na sila. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Umalis din ang Yu Clan. May gustong sabihin si Yuzin, ngunit hindi niya ginawa. Gusto niyang sabihin sa Yu Clan na si Lin Feng ay kaibigan din nila, ngunit dahil walang sinabi si Lin Feng, sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Marahil ay mayroon siyang sariling mga ideya. 3 araw. Bulong ni Lin Feng. Taos-puso siyang umaasa na palayain ng Jing Clan si Mo Chen. Kasabay nito, nag-uusap ang mga miyembro ng Yu Clan. Yulin, kung may oras ka, pumunta sa Fang Clan at Wen Clan para gumugo ng ilang oras sa mga henyo na iyon at makipagpalitan ng pananaw sa cultivation. Talagang napakalakas ng mga taong iyon.
Single ni Yuye. Parang may naisip si Yukon, tumingin siya sa malayo at tumingin kay Linfang, na nasa tabi pa rin ni Yuzin, at ngumiti. Linfang, may natutunan ka ba sa mga laban ngayon? Oo, tumanggo si Linfang. Malawak ang mundo ng paglilinang, ang iyong guro ay isang dakilang iskolar, malamang na alam niya ang ilang magagandang deployment spell. Gayunpaman, huwag kalimutan ang tungkol sa paglilinang mismo, malamang na marami kang natutunan ngayon. Nakangiting sabi ni Yukon. Kumislap ang mga mata ni Yuzin. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya ginawa.